Lalo pang nakukwestiyon ang pagkatao ni suspended Mayor Alice Guo matapos lumabas sa pagdinig ng Senado na may isa pang Alice Guo na ka-birthday at kapareho ng lugar ng kapanganakan ng alkalde. May unang balita si Mav Gonzalez. Iisang pangalan, pareho ng kaarawan pero magkaiba ang katauhan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Ito ang mga bagong tanong na lumutang sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Iprinisinta ni Senadora Risa Hontiveros ang larawan ng isang Alice Leal Guo, kapangalan at kababayan ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ang NBI clearance ng nagngangalang Alice Leal Guo in-apply raw noong November 3, 2005, ilang araw lang bago i-file ang delayed registration of birth ni Mayor Guo sa Tarlac City noong November 22, 2005. Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? March 2021 naman kumuha ng NBI clearance si Mayor Guo. Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. Pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Pwede, ma'am, pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Aalamin ng NBI kung nasaan ang isa pang Alice Leal Guo. Natsyempohan ng GMA Integrated News ang pagpunta ng NBI agent sakaling nakalagay sa iprinisentang NBI clearance sa Senado. Pero iba ito sa mismong lugar bagamat katunog. Sabi ng mag-asawang nakatira roon, walang Alice Leal Guo roon at hindi rin umano nila ito kilala. Pinuntahan din namin ang lugar na nasa clearance pero walang kalye roon na kapangalan ng kalye na nasa dokumento. Wala pang pahayag gaugnay nito si Mayor Guo na hindi dumalo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Sa kanyang liham sa komite, sinabi ni Guo na matindi na ang epekto ng mga pagdinig at mga anyay malisyosong alegasyon sa kanyang physical at mental health. Pero nanindigan ng komite na kailangan niyang humarap kaya sinabina na siya. Gayon din ang kanyang ama, 3 kapatid at partner ng kanyang ama na si Lin Wenyi. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Tinanong din muli ng mga senador kung si Mayor Guo nga ba ang Chinese national na si Guo Huaping. Sabi ng NBI, nakuha na nila ang fingerprint records ng dalawa at sinusuri na nila kung pareho. Lumabas din sa pagdinig na iba-iba ang idineklara ni Guo na pangalan ng nanay niya sa mga binuksang bank account ayon sa Anti-Money Laundering Council. Nakalagay po Wenlin Leal po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. May Opo. Leal lang. No? Opo. Dahil sa mga issue sa pagkatao ni Guo, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority ang Certificate of Live Birth nito. We already endorse to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah. Because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Pinag-aaralan daw ito ng Office of the Solicitor General. Humarap naman sa komite ang nakalista umanong incorporator ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Bamban Pogo Hub. Sabi ni Merly Joy Castro, nagulat na lang siya nang may natanggap na imbitasyon mula sa Senado at sulat mula sa BIR tungkol sa pagsasara ng Hongsheng. Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. O yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Kaya nasita ang PAGCOR. Paano nakalsot ito sa kanila? Addresses po ng mga incorporators are being checked one by one because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation as well as the cases.
Ayon kay Hontiveros, may ebidensya na ng koneksyon ng iba't ibang ni-raid na Pogo Hub sa bansa. Si Wang Jiang, ang Chinese fugitive na kasosyo ni Go sa Bamban Pogo, incorporator din ng Pogo sa Sun Valley Clark. Ang Hongsheng Gaming Corporation naman na nasa Bamban Pogo Hub, konektado rin daw sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sa pagdinig na gisa si Porac Mayor Jaime Capil kung bakit hindi sila gumawa ng paraan na makapasok sa Pogo Hub nang inspeksyonin nila ito noon. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. So Mr. walang Chair. checking na nangyari? Ah, Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Akala po namin nangyayari talaga na that's a private property. Inihahanda na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga kasong isasampa sa Porac Pogo Hub. May 14 na persons of interest daw sila at 3 rito ang tinutugis pa. This is the only first time that members of the commission of the secretariat are getting death threats that are nerve-wracking and chilling, because these are not ordinary money launderers, Madam Chair, Your Honor. These are honest-to-goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.